Si Major Asilo. Good morning, Major Romel Fuertes at Elaine Apit here. Morning. Ayun. Yes. Ma'am, kamusta na po ang paghahanda ng kapulisan dito sa Metro Manila tungkol sa malaking rally sa araw po ng Linggo? Yes, po dun sa ating mahigit 15,000 na personnel i-deploy sa buong Metro Manila, masinsinan pa rin po yung ginagawa natin na pag-agaya po ng ating mga nakaschedule na walkthrough, yung ating pong CDM rehearsals, yung deployment po natin ng drones at patuloy na pag-ocular inspection. Ganun din po yung installation natin ng mga CCTV para masiguro po na real-time yung monitoring natin sa mga magaganap na pagtitipon. At sa Luneta po, ilan po ang sa tansya ng pulisya ang dadalo sa rally at dito rin sa EDSA People Power? Ilang ang crowd estimate po ng NCRPO? Sa ngayon po, wala pa po tayong hawak na permit ng grupo na magtitipon po dito sa Luneta, pero po dito sa People Power Monument, ayon po sa kanila, ang expected crowd po nila is nasa 300,000. 300,000. Po, yan lang po ating merong data tayo. Pero according po sa permit naman na ibinigay po na is nasa 50,000 na po. So may conflict tayo sa bilang na ibinigay ng Quezon City local government at saka po dun sa expected na crowd na po ng order. Major, tatawag po kami ulit sa iyo. Gagamit dating ni Major. Gamitin natin yung isang linya kay binabanggit niya. Kay Major Hazel, ibalitan lang natin ang linya kasi para mas malinaw, para mas marinig natin yung mga detalye nitong rally na isasagawa sa November 30. Ayan, Major, tatawag po kami ulit, gamit po ang landline. Sige, Major Asilo. Ayan, Major. Hello po. Ayun, better sige na. Po. Ayan. Go ahead, Major Asilo. Pakituloy niyo po yung kanyang binabanggit kanina. Yung crowd estimate. Yes po. Kung meron na po kayo. Estimate po natin dito po sa Quezon City is nasa 300,000. 300,000. Dito naman, yes po. Sa Luneta naman po, since wala pa po tayong hawak na permit, wala pa pong i-issue na permit dito po sa mga organizers ng rally dito sa Luneta, wala pa po tayong exact na bilang or estimate kung ilan po yung magtitipon dito sa Manila. NCR po ba, aside sa Luneta at EDSA People Power Monument, Major Asilo, ma'am, meron pa po bang ibang lugar dito sa NCR na magsasagawa ng rally? Naputol naman si ayan na, nakabalik na sa linya si Major Asilo. Major Asilo, ma'am, again po, yung question ko po kanina, aside po dito sa Luneta and bagamat wala pa po silang permit at yung sa EDSA People Power Monument, may ibang lugar pa po ba sa NCR na in-expect natin na magsasagawa ng rally? Bukod po dito sa dalawang lugar, dito sa Luneta at saka sa People Power Monument, since hindi pa po tayo sure kung may mga lalagyan po ba tayo, maglalagay po tayo ng personnel sa iba't ibang deployment sites. So, ito po yung ating lalagyan. Katulad po ng sa San Sebastian Recto, ang House of Representatives, Senate, yung pong sa CRB Menjola, libingan ng mga bayani. So, may mga areas po talaga tayong lalagyan ng tao para po masiguro na magiging maayos po yung ating mga pagtitipon. At Major, ma'am, ito pong sa Luneta, mayroon na po sila mga press release na sinasabi, pero up until now po wala pa pala silang permit. Pero mayroon na po ba silang pinaprocess na permit para po sa rally kasi sa Sunday na po ito? Wala po silang napaprocess pa na permit kaya hindi pa po kami wala pa po koordinasyon as of now po. Wala pa po kaming hawak na permit sa kanila kaya yung koordinasyon po ay natin masiguro dahil yung crowd estimate at syempre po yung ating gagawin na mga pag-aayos katulad ng sa traffic, kailangan po natin maayos po yan. Major Asilo, meron po ba kayong natanggap na impormasyon or kung wala, ina-anticipate niyo po ba yung posibilidad na itong mga magrarally sa Luneta ay didiretso sa Menjola? Based on history po, isa yan sa mga ating tinitingnan na pagka may nag-rally sa Luneta ay pupunta sila dyan sa area ng Menjola, magmamarcha sila. Kaya po nakahanda tayo at meron tayo mga deployed personnel sa lahat ng areas na posible nilang daanan papunta ng Menjola.
I'm sure yung po nangyari noong September 21 nagsilbi pong malaking leksyon sa kapulisan. Ano po ang ginagawang hakbang ng mga otoridad para hindi na maulit yung ganong pangyayari? Siyempre, marami po tayong lessons learned dyan sa ating mga nangyari sa September 21, kung kaya po hindi lamang CBM contingents ngayon ang ating i-deploy dyan sa ating mga areas na may magkakaroon ng rally. Yun nga po, meron tayong installation ng CCTV, deployment ng mga drones, at syempre yung ocular inspection at walkthroughs natin ay patuloy nating ginagawa para yung mga areas is agad po nating masisecure. At syempre po yung ating mga barikada na inilagay, yung ating mga container vans ay mas mas pinatibay natin para hindi agad-agad masira kung sakaling man po na magkakaroon po mga ganung klase ulit na mga insidente. Meron ba tayong augmentation from the AFP? Particular yung mga i-deploy dyan sa mga critical areas like Mindiola? Major? Sa ngayon po, ang mga augmented forces pa lang po natin is mula po sa iba't ibang regions, dahil na Region 1, Region 3, 4A, PROCOR. Meron po tayong mga contingents mula sa SAF, HPG, at yun pong sa AFP is patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Alright. At lastly on my part, Major, so far wala kayong natatanggap na anumang seryosong banta habang nalalapit itong November 30 rally na ito? Sa ngayon po, ayon po sa ating updated threat assessment, wala naman po tayong nakikitang banta dito po sa ating magaganap na rally ngayong November 30. Pero patuloy po yung ginagawa natin na monitoring kasama po ang ating iba't ibang mga counterparts para po masiguro na hindi po tayo mabibigla kung ano man po ang mga posibleng mangyari sa araw na ito. Okay, maraming salamat Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am, and good morning. Thank you, Major. Maraming salamat po.